Prayer to Our Lady of Lourdes. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my request. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 39. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon day, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong
Hesus Kristo. Isang mapagpalang first Sunday po sa ating lahat. Kamusta po mga kapatid? Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito, sa mga oras nito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. At ako po ay nagpapasalamat din sa lahat natin ng mga subscribers, lalo-lalo na sa mga bago nating subscribers. Marami pong salamat sa inyo. Sa lahat ng mga tumatangkilik at sumusubaybay sa ating munting gawain na ito, marami pong salamat sa inyo. Sa inyong mga panalangin, sa inyong mga suporta, maraming salamat po. At sa araw na ito ay pagnilayan po natin ang Ebanghelyo mula kay San Marcos, chapter 1 verse 29 to 39. Magbibigay din ako ng aking munting reflection sa ating gospel sa araw na ito. So, ang ating Panginoon sinasabi dito sa ating gospel that he left the synagogue para magpagaling ulit, pero dito sa ating gospel ay pumunta siya sa bahay ni Simon Pedro para pagalingin ang kanyang bina ni Simon Pedro So dito inabot ng ating Panginoon ang kanyang kamay sa bina ni St. Peter at tinulungan na bumangon So pagkatapos nun, immediately gumaling siya. So na mga kapatid, sa ating buhay, ang ating Panginoon ay ganun din inaabot niya yung kamay niya sa atin para po tayo ay humawak sa Kanya. Kung tayo man po ay may mga karamdaman sa ating pananalig sa Kanya, sa ating pagtitiwala, tayo po ay pagagalingin. But sometimes, ang hinahangad nating kagalingan ay hindi natin yan makamit kaagad-agad. Because may mga rason pa na ang Panginoon lang ang nakakaalam. So, sa atin, sometimes, ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-alinlangan, ng paglapit natin sa ating Panginoon. And, nakaka-experience na ba tayo ng isang pangyayari na masasabi natin na we encounter God in our life? I know some of us, kung hindi man lahat, ay naka-experience ng darkness in our life. Ibang minsan, sa ating pananampalataya nga, sa ating Panginoon ay nanlalamig tayo, the coldness of our faith. So, lalo-lalo na, sa mga panahon na seems like our world will turn around, So, naka-experience ba tayo na ang Panginoon ay nasa atin na tumutulong o gumagabay o nabibigay lakas sa atin? So, kung ito po yung experience natin, masasabi ba natin ito sa ating kapwa, mga kapatid? But, naka-experience ba kayo din na nasabi nyo, sa
iba, no? Na ang Panginoon, our Lord Jesus Christ, ay nagbigay ng grasya sa atin, na siya ay napakabuti, napakabait at mapagmahal. Nasabi ba natin ito sa ating even mga kakilala, sa ating pamilya? Na isiwalat ba natin ang kabutihang loob at pagmamahal, mercy ng ating Panginoon sa ating kapwa? Or mas pinapahalagahan pa natin o binibigyan ng time yung siwalat ng buhay ng iba? Ano ba mga kapatid? Ganun ba yun? O yung experience natin na kung paano tayo pinagaling, no? Or yung buhay natin pinaganda ng Panginoon, no? Ang ating Panginoon, tandaan natin that hindi lang siya nagpapagaling ng ating mga physical na karamdaman, but pati na yung sakit ng ating kaluluwa, no? So hindi natin maiwasan minsan that ang akala natin ay magaling na tayo or hindi tayo tatabla ng anumang sakit. Unaware tayo sometimes na nakakommit tayo ng hindi maganda, no? Or sabihin na natin ng kasalanan. That's why sometimes makaramdam tayo ng kung anong pain sa ating katawan, no? Ito po ay sanhi, no, ng ating nagawang kasalanan, no? Sa aking pagninilay, ganun ang mangyayari. Sekundary na lang itong mga siguro, yung mga sinasabing viruses or mga kumakalat na mga bacteria, no, na siyang dahilan, no, yung sanhi ng ating pagkasakit, no, physically, no. But sometimes ito po'y dahilan na lang, but ang realidad doon ay because we are living in a sinful life. So yun mga kapatid, no. But then kung babalikan nga natin, no, sinabi ng ating Panginoon, no, or sinabi dito sa ating gospel that inabot niya yung kamay niya sa biyena ni San Pedro, tinulungan siyang bumangon. So ganoon din tayo mga kapatid. Sana wag tayong makalimot na every time na may mga problema tayo, may mga sakit tayo, physical, spiritual, ang ating Panginoon nandiyan lang, no? Inaabot yung kanyang kamay para abutin din natin, no? Para sa ating kagalingan. At dito sa Banghilyo natin, alalahanin natin that marami siyang pinagaling ng iba't ibang karamdaman. Nagpapalayas din siya ng mga demonyo, no? Lahat ng mga uri ng mga sakit, no? Spiritually, physically, doon pinagaling na ating Panginoon. Dahil ito po'y sa sobra niyang or labis-labis na pagmamahal niya po sa atin. So, minsan kasi tayo ay masyadong naka-focus lang ba sa mundong ito, kaya minsan hindi natin na-appreciate yung mga grasya, no, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At sometimes hindi rin tayo kontento, no, sa mga grasya, no. Gusto natin yung talagang tiba-tiba ba tayo pag ng grasya.
At when alalahanin natin that kung ano lang ang pinahintulot, no, ng ating Panginoon, ay pasalamatan natin yun, mga kapatid. At dahil nga sa sobra ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, kaya nga binuhis niya yung kanyang buhay, inalay niya kanyang buhay para sa ating lahat, para ipakita sa atin na kung gaano niya tayo kamahal. But din binabalik natin minsan ay hindi, no? Baliktad no? Imbis na pasalamatan natin siya, pag may nangyari sa ating buhay, ay sinisisi pa natin siya, no? So, kung ating lang palaliman at pagnilayan ito, bakit ito nangyayari sa atin, no? So, ang sagot ay dahil maybe we have to examine ourselves kung ano bang buhay meron tayo, no? At isaisip din natin na ang lahat ng bagay ay nasa plano ng Diyos, no? Ito ating Panginoon ay sabi nating hindi siya madamot, no? He is always give His love to us. Tayo lang, no, ang lumalayo. At kung babalikan natin ang ating responsorial psalm, ang sabi dito, praise the Lord who heals the brokenhearted. No, imagine, no? Nakaranas na ba kayo na magiging brokenhearted? Ano ba mga first experiences niyo sa buhay and then nagka-broken heart kayo? So, yun lang mga kapatid, no? Alalahanin natin that meron tayong Diyos na mapagmahal. So, sana naway sa araw-araw ng ating buhay or our everyday life ay ituon natin ang ating pansin, no, our focus, no, sa ating Panginoon, na anumang oras ay inaabot niya ang kanyang kamay para po tayo ay tulungan. So yun lang po mga kapatid, marami pong salamat sa inyo. Sa lahat natin ng mga subscribers, lalo-lalo na sa bago nating subscribers, sa ating mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, marami pong salamat sa inyo, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating munting channel na ito. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong mga panalangin. Sa lahat-lahat, marami pong salamat. Naway ang Panginoon ay gagabayan po tayo sa araw-araw nating pamumuhay at ilayo po tayo sa anumang kapamakan. At huwag nating kalimutan na ang ating Panginoon ay nandiyan lang, inaabot yung kanyang kamay para po tayo ay tulungan. So kung ano man ang mga problema natin sa ating buhay, ilapit po natin ito sa kanya at hingiin ang kanyang tulong. So marami pong salamat at huwag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat muli at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology,
Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.